After namin ihatid si Ate Mad sa Okada, ay hinanap namin ang Paris Overload ni Diwata. Sa isang traffic light ay nagtanong kami sa isang rider at itinuro nga sa amin na malapit daw sa GSIS. Buti kabisado ko naman ang lugar dahil lagi ako dyan. Sinabi ko nga na malapit sa Senate at sa GSIS. Binaybay namin ang Macapagal Boulevard at eto hanggang sa dulo pakaliwa papunta ng GSIS. Kung manggagaling ka ng Hilpuyat o Buendia, ito po yung pinakadulo. Then kakaliwa na lang ng bahagya ay GSIS na. Tanaw na rin ang Star City sa bandang kanan. Kakaliwa kami dito at sa dulo ay kakaliwa uli. Kasama nga pala namin si Mikaela. Tuwang-tuwa siya sa mga nakikita niya sa mga daan. Hello. Sama mo si Kayla sa video. Tuwa-tuwa oh. Oy. Pa. Siyempre hintayin natin mag-go yung left turn at baka tayo masorpresa rito. After namin mag-U-turn, eto na, nakita na namin. Ingat nga pala dito at maraming nagtotowing. Ayan, yung mga nakapark na kumakain, tinotowing na. Mahirap kasi mag-park. Puno yung parking dito at napakaliit lang ng parking. Ang dami pa naman kumakain. Hindi nauubusan dito ng pila. Ayan siya oh. Maraming nakapila lagi. Kaya hindi pa kami may bababa at mag-iikot-ikot pa kami. At nagpa-reserve na ako ng parking dun sa parking boy. Pag may lumabas, kami yung papalit. Eto, kaya pinasadahan na namin habang nag-U-turn kami. Paikot-ikot lang kami hanggang sa makaparking kami. Sa wakas, nakapark na kami. At eto, pumunta na nga kami sa pila. Ano pila? Paano ba? Pwede na rito? Pila natin. Gaya na sinabi na pagtanungan namin na rider, gusto nila kumain kaso wala silang time para pumila. Marami kasing rider at mga vlogger na pupunta rito. Ayun lang pala eh. Grabe, trending talaga si Diwata. Hindi po kayo mag-away-away. Ilan order natin? Dalawa? Ay, hindi pa pala naka-play. Meron nga pala ditong conductor taga Singil pala. Yon. Sa pila pa lang, kailangan mo na magbayad at bibigyan kanila ng pinaka-stub. After magbayad, pwede mo na i-claim yung chicharon bulaklak at lechong kawali. Then sunod ay kukunin mo na yung rice mo. Only nga pala yung rice na yan. Then after sa rice, pwede ka nang pumunta dun sa pinaka-soup. Then pwede mo na rin kunin pati yung drinks o soft drinks. Choice mo nga pala yung soft drinks or kung gusto nyo mag mineral water. Bottled water po. Lalo sa bisikat si Diwata, ang dami nag-vlog sa kanya. Ano pa lang yung available mo? Ano pa lang yung available? Steel wheeler na lang pala. Ano pa lang yung available? Ayan, kakain na kami. Standing nga para rito, hindi na kami nakaupo dahil sa dami ng tao. May mga table dito pero wala nang upuan. Patayo na lang kumakain yung iba. Paramihan nga pala dito mga rider at marami nakapark dito ng motor.
Nakiusyoso kami dito sa Diwata Pares Overload. Ayan. Alam mo naman, sinubukan natin. Grabe. Walang patid ang dating ng mga soft drinks. May nakatabay nga dito, nakapark na truck ng soft drinks. Kasalukuyang nagpababa sila ng soft drinks. Tapos na kami kumain. Palabas na kami ng pwesto ni Diwata. Ayan na po ngayon ang pila. After namin kumain, ito po ang pila. Napakahaba na po ng pila. Ayan, ang haba. May mga nagdadatingan ng mga tao. Pagkasunduan namin na hindi na kami uuwi at didiretso na lang kami sa seaside ng Mall of Asia. At doon kami mapapalipas ng oras para sunduin naman si Ate Mads after ng kanyang work. Dito sa seaside, sa likod ng MOA, dito na kami magpapalipas hanggang 12 PM, oras ng out ni Ate Mads sa Okada. Event kasi sa Okada ginawa yung anniversary ng 7-Eleven at isa ang San Miguel sa sponsor at nakuha si Mads bilang ambassadress. Mahaba-habang oras ng paghihintay, pero si Mikay walang sawa sa paglalakad. Naglakad siya na naglakad sa seaside at parang walang kapaguran. Nauna pa nga ako mapagod sa kanya. Palipas kami dito hanggang mga 11 o'clock PM. Yan, natatanaw nyo, yan yung ginagawang reclamation. May mga barko na nagtatambak dyan sa lugar na yan. Tatambakan nila yan, yung dagat na yan, para tayuan ng mga facilities o mga building.